Usapan natin ngayon ang mga dapat gawin at hindi dapat gawin kapag tayo ay bibisita sa ating mga kamag-anak, mga kaibigan, mga kapatid, ganon. So, ang una natin pag-usapan, yung mga hindi dapat gawin. Ayan. So, unang-una dyan, ang wag nating gagawin ay yung maging ganun tayo. Kuripot or madamot. Ayan. Pangalawa ay manhid tayo sa oras nila. Kahit gabi na, ay hindi ka pa umuwi. Yan. Yan yung mga hindi dapat gawin. Yung nagpapalibre ka, kuripot ka, at nakakaistorbo ka pa. Yan yung mga hindi natin dapat gawin. So, doon naman tayo sa mga dapat natin gawin. Ayan. Kapag bibisita tayo sa ating mga kamag-anak, mga kaibigan, mga kapatid, dapat ganun ka. Marunong kang mag-abot. Sa pananghalian man yan, merienda man yan, or hapunan man yan. Alam mo kung bakit? Kasi ganito yon. Hindi naman sa lahat ng tao ay ganito. Sapagkat mayroon namang iba din na mayayaman na kaya kang pakainin kahit anong gusto mo kasi mayaman sila. Pero doon sa mga ordinaryo lang na mga tao, na mga namamasukan, nangangamuhan lang, ay dito yan mararamdaman. Kasi alam mo kung bakit? Yung taong bibisitahin mo, paano pala kung wala siyang pera? Or may pera man siya, nakalaan lang sa pambayad ng kuryente, tubig, ganon. Ay dumating ka, bumisita ka. Siyempre mahihiya sa iyo yun, di ba? Pag hindi ka nag-abot, magagastos nila yung pambayad nila ng kuryente. Okay, nandyan na. So, naging masaya na, kumain kayo. Pero pag alis mo, malulungkot na sila. Hindi dahil hindi ka nila mahal, kundi dahil yung pambayad nila ng kuryente nabawasan or nagastos. So ano ngayon ang mangyayari? Nakatulong ka ba o nakaporwisyo ka pa? Diba? Kaya ang sabi ng Apostol Pablo, ako'y hindi ninyo naging pasanin. Yan. Ginawa rin ni Apostol Pablo yan eh. Pag pumunta siya sa mga simbahan, hindi na siya nagpapapasan pa sa mga taong taga roon. Kundi si Apostol Pablo nag-aabot siya ng pera para sa kanyang pagkain. Sa totoo lang. Kayo ba naranasan nyo yan? Na may bumisita sa inyo. Tapos yung pira na tinatago ninyo para pambayad ninyo sa kuryente o tubig man yan or matrikula man yan,
na gastos. O di ba, naranasan niyo yan. So, problema ka na ngayon. Yan, kaya yan ang iwasan natin na gawin kapag bibisita tayo na hindi tayo nag-aabot. Ngayon, kung talagang wala ka, walang-wala ka, at na-miss mo lang talaga yung mga kapatid mo, kaibigan mo, kamag-anak mo, gusto mo bumisita, o di sabihin mo na, pasensya na kayo, wala talaga akong pera, na-miss ko lang kayo. Huwag na kayo maghanda para sa akin. Ayan. Hindi naman ako magtatagal, na-miss ko lang kayo talaga. Maging transparent tayo sa kanila at naintindihan naman nila yun. Diba? So, pangalawa, pag bibisita ka, huwag kang masyadong magpapagabi. Alam mo kung bakit? Hindi mo alam, nakaka-istorbo ka pala. Malay mo, may mga pasok pa pala sila kinabukasan. Ay kung Sabado ka naman dumalaw, ganun pa rin. Para sigurado, makiramdam ka rin kung nakaka-istorbo ka ba o hindi na. Yan. Iwasan natin maging pabigat sa ating mga kamag-anak, mga kaibigan, mga kapatid. Dapat maging pagpapala tayo sa kanila. Kaya sa susunod na mga araw, pag nag-text ka sa kanila o nag-chat ka, nasabihin mo sa kanila, dadalaw ako sa inyo. Pag naging pabigat ka, ang sagot nila sa inyo, maiksi lang. Ganun. Okay. Pero pag hindi ka nagpapabigat sa kanila, pag sinabi mo na dadalaw ka, magiging masaya sila. Bakit? Hindi ka nagpapabigat.